Ako si Maria at ito ang aking kwento. You don't belong in our world. You need to go with me. Katatapos lang kumain ni Ira at balak niya sanang tumingin-tingin ang gagawin sa netbook para bukas handa siya sa kahit anong iuutos na makita niya si Leila na walang ano-ano pumasok sa loob ng malaking pinto. Nung makita siya nito, agad tong lumapit at hinatak siya palabas. Teka, saan mo ako dadalhin? Sandali lang. Leila turned around and threw her a naughty look. Aren't you curious on what my cousin does when he's not with you? Inatak ni Ira ang kamay at pinilit ko mawala. Hindi ko kailangang malaman yon dahil privacy ni Dark yon. No, you need to know so you know where to place yourself. You're going with me whether you like it or not. Dahil tingin ni Ira, hindi rin mapipigilan si Leila, nagpatianod na lamang siya. Susunod, pipigilan sana sila ni Butler James nang umiling siya rito bago tumango ng ibig sabihin siya nang bahala. Leila, sasama na ako dahil hindi ko gustong malaman ng tungkol sa ginagawa ni Dark kung hindi dahil gusto kitang pagbigyan. Pero hindi mo ako dapat kausapin ng ganito. Kahit naiinis ka sa akin dahil asawa ko ni Dark, hindi ka dapat basta na lang akong hahatakin sa kung saan. Pagkasabi noon, hinawakan ni Ira ang kamay ni Leila at inalis ang pagkakahawak nito sa kanya na ikinagulat nito. Napaisip si Leila na kung kaya ni Ira na makawala ng ganun kadali, ibig sabihin, hinahayaan lang talaga ni Ira na hatakin siya ni Leila. Kung kakausapin mo ko ng maayos, sasama ko sa'yo. Mabilis, inayos ni Leila ang sarili. Pwede mo ba akong samahan kay Kuya Wayne? Nagkibit balikat si Ira at tumango. Okay. Si Mia at si Butler James na nakatingin ay napailing na lamang dahil parang mga batang pastit lang kung mag-usap si Ira at Leila. Dahil pumayag si Ira, tinawag ni Butler James ang reliever na driver at ipinahatid si Ira at Leila sa executive club kung saan naroon daw si Dark. Nang makarating sa club, hinatak agad ni Leila si Ira, papasok sa loob at doon sa malubong sa kanila ang maingay, magulo at maraming tao na nagkakasayahan. Pero kahit ganon malaki ang lugar at talatang mayayaman ang mga taong naroon. Follow me. I know where Kuya Wayne and his friends are. Sinundan ni Ira si Leila at sa direksyong tinuro nito. Nakita niya ang gilid kung saan may mga sofa na may nakaupong mga tao. Nasa gitna si Dark. Iba ang itsura nito sa kinasanayan niya. Parang isang hari si Dark na napapaligiran ng mga taga-silbi dahil kita niyang may nagsasari ng alak para kay Dark at may babae pang halos idikit ang sarili nito sa kanya. Ngunit walang ginagawa si Dark. Nahigit ni Ira ang hininga nung makita niya na tumayo si Dark para lang ilapit ang sarili nito sa babae kaya napaiwas siya ng tingin. Nung makita ni Leila ang reaksyon ni Ira, nakaramdam ito ng awa, ngunit panandalian lamang yon ng maalala na hindi nga pala nito gusto ang babae para sa pinsan nito. She is better off without Wayne. She's not fit to be her wife. Hinarap ni Leila si Ira at nagsalita ito. He is like that. See? You don't belong in our world. Kuya Wayne deserves a girl who's within his circle like those girls. He's just playing with you and you're just a pastime. Leila was lying but Ira wouldn't know that she is so confident. Ira looked at Leila with a blank look on her face that Leila was taken aback. Natakot to sa nakitang blankong ekspresyon ni Ira kaya hindi agad to nakakilos nung umalis si Ira sa harap nito. Hey, where are you? Sigaw ni Leila nung hindi makita si Ira. Samantala, walang kaalam-alam si Dark na ipinadala pala ni Leila si Ira doon at kung ano-ano ang sinasabi ng dalaga sa asawa. Masama ang tinging tinapon niya sa babaeng humatak sa kanya na ikinatigil nito. He warned by his gaze that the girl did not try to reach out to him. Dark looked over Noel who was dry coughing on the side. Lumapit siya sa pinsan na halos isuka na yata lahat ngunit walang lumalabas sa bibig nito. I told you to stop drinking, but you didn't listen. He reprimanded Noel. Noel just glanced at him but didn't say anything. Dustin, on the other hand, asked the waiter for a bottle of water to give to Noel. May naglahad ng tubig sa harapan ni Noel na ikinaangat nito ng tingin. Magpapasalamat na nga sana si Dustin nung napansin nitong hindi waiter ang lalaki at imbes, hindi nito kilala ang taong nasa harapan nila ngayon. You're finally here. Ani Dark at tumapit sa taong bagong dating at tinapik ang balikat nito.
Si Noel, nakaawang ang bibig at mukhang di makapaniwala sa nakikita. Son? Tumikwas ang kilay ni Rayson at blankong tiningnan ang mga taong nasa harapan. Bakit hindi ka pa tumatayo? Hey, sino ba to? Dustin's words were cut off by Kevin's glare. Nagulat ang lahat na mabilis tumayo si Noel, parang hindi lango sa alak sa diretsyo nitong pagtayo. Are you following me or not? Pwede naman kitang iwan dito. Nung alalayan to ni Dustin, tinulak ni Noel paalis ang kamay ni Dustin. Imbes, tinawag nito ang lalaki na nagngangalang Rayson na ikinalingon ng huli. Son! Rayson sighed in exasperation but turned around to pick Noel. When he walked past Dark while holding Noel, they exchanged a knowing look. Sir Wayne, sino yung kumuha kay Noel at parang takot si Noel doon? Dark shook his head. That is Noel's privacy. You did not need to know about it. Dinampot na ni Dark ang coat at walang salita na umalis doon. Teka, Sir Wayne, pupunta na raw ang tagapagmana ng mga Alejandro. Hindi mo ba siya hihintayin na dumating? Nahinto si Dark sa pag-alis. Kasabay naman noon ang may lumapit na tao at nagsalita. Hindi na raw darating si Zoren dahil may biglaan tong inasikaso. We saw him with this girl. Then I'm going. Yun ang sinabi ni Dark at nilagpasan si Dustin. Naiwan doon si Dustin na napapailing na lamang. Sinasabi ni Wayne na wala na itong pakialam sa first love at mahal ni Wayne ng asawa, pero taliwas ito sa pinapakita ni Wayne. If he did not care about her, why would he still listen to news about her from time to time? Dustin could only shake his head and hope that things will go well in the future. Umalis si Ira sa harap ni Rayla dahil hindi niya na makayanan ang mga sinasabi nito, lalo pa nga't nakita niyang may kasamang babae si Dark. Hindi ba't sinabi nito na gusto siya nito? Pero bakit may iba itong kasamang babae? Dapat lang talaga na hindi siya magtiwala dito kahit na sinasabi nitong gusto siya nito. Paulit-ulit sinasabi ng isip niya na tinutulungan lamang nilang isa't isa para siya makawala kay Leo at ito naman para makagande sa ex-girlfriend niya. Hindi na dapat siya umaasa na meron pang uusbong na pagmamahalan sa pagitan nilang dalawa. She should not raise her hopes up and in the end, she will get disappointed. Pero kahit anong sabi niya noon sa utak, taliwas naman ang puso niya. Makulit ito at nahulog na rin kay Dark kahit na itinatanggi niya iyon. Dark right now holds a special place inside her heart, and even if she wants to erase it, her feelings for him are hard to forget. Dahil sa malalim na pag-iisip at paglalakad sa kawalan, may taong nabunggo si Ira. Hey, be careful! Iniangat ni Ira ang tingin at inayos ang pagkakatayo dahil muntik na siyang mabuwal. Nang tingnan ng lalaki, nakita niya pamilyar ang mukha ng lalaki at parang kilala niya ito. Sorry kung nabunggo kita, sabi niya rito. Iniisip pa rin kung saan niya nga ba ito nakita. Hey, you are the drunk girl I saved? Umawang ang bibig ni Ira at doon niya lang naalala na ito nga ang lalaking yon. He is Zoren who helped her when she was drugged. Zoren, tama ba? Ikaw ba yon? Nang mabanggit ni Ira ang pangalan nito, nagliwanag ang mukha ni Zoren. Yes, that's me, Zoren. Naalala mo pa ako? Bakit ko naman makakalimutan ang taong nagligtas sa akin? Ang galing na nakita kita rito. Actually, nalimot niya na ang pangalan nito ngunit hindi niya sasabihin yon dahil mapapahiya siya. Yes, it's good to see you too. Mas lalong matamis nang umiti si Zoren kay Ira. Dahil nakita nito ang number ni Ira na pinangsend sa Gcash, hinanap ni Zoren ang number sa Telegram at WeChat. Sakto may account si Ira, kaya kita nito ang stories ni Ira kapag ka nag-upload ang babae. Nung makita nga ni Zoren na nasa Cebu ang babae, mabilis itong nagutos sa assistant na mag-book ng flight. Pero imbes makita si Ira, nabunggo ito ng babae at nadala sa barangay. Dahil doon, nawala ng gana si Zoren na magtagal pa sa Cebu, kaya agad itong bumalik. And now he is in front of him. What kind of luck is this? He is so happy. Zoren, so you're here. We're looking for you. Magsisimula na raw ang welcome party para sa'yo. Let's go? May lalaking tumapik sa balikat ni Zoren at inaaya itong umalis na. Natigil ito na makita na may kasamang babae si Zoren at napatingin to kay Ira. No, I can't come. Tell them to reschedule this party. I'll be going. Nagulat si Ira nung hatakan siya paalis ni Zoren doon at umalis sila. Saan pupunta si Zoren? Hindi ko alam. Girlfriend niya ba yung kasama niya?
Yun lang ang tanging narinig ni Ira at napalayo na silang dalawa. Saan mo ko dadalhin? Tanong ni Ira. Dahil nagsalita si Ira, doon lang naalala ni Zoren na hinatak nito ang babae papalayo. I need to get away from them. Hindi kaya magalit sila na basta kanilang umalis? Umiling si Zoren. I don't think so. I'm not really close with them, but since I just got transferred here, I need to socialize. Good thing I bumped into you that excuses me from talking awkwardly with them. Sabi na nga't may dahilan to kung bakit siya nito basta na lamang hinatak. May tiwala naman si Ira dito dahil kung hindi mapagkakatiwalaan si Zoren, nung una pa lang ginawa na sana niya ang masama dito. Natigil ang pag-iisip ni Ira noong may marinig siya na pagkulo ng tiyan. Hindi naman siya gutom. Sino yun? Umangat ang tingin niya at si Zoren napatakip naman sa tiyan. Gutom ka? Hindi nagsalita si Zoren pero tumango. Kung ganon, tara at kumain. Libre ko na. Teka, ilang taon ka na pala? Mukhang bata ka pa. Bakit nasa club ka? Estudyante ka pa ba? Ngayon lamang napagmasdan ni Ira si Zoren at mukhang teenager ang lalaki. Kung unang tingin akala mo mature na ito, pero kung tititigan mong maigi, makikita mong bata pa talaga ang itsura nito. I'm an incoming freshman at UP Diliman. Nagulat si Ira. So he's younger than what she thought? Wala ka bang 20 years old? Zoren scratched his head and nodded it with shyness seen on his face. I'm 19 years old but I'll soon be 20. Napangiti si Ira dahil halos 6 na taon yata ang tanda niya kay Zoren. Bigla pakiramdam niya matanda na siya. UP ka rin pala papasok. Alumni ako ng UP kaya pwede mo akong tawaging ate? How old are you? Biglang natanong ni Zoren. I'm 25. Oh then, ate it is. Dinala ni Ira sa malapit na fast food si Zoren at doon kumain sila. Habang kumakain siya ng fries dahil nag-dinner na siya, tumunog ang cellphone niya kaya walang tingin-tingin na sinagot niya yon. Ira, wife, where are you? Walang ekspresyon na pinatay niya ang tawag at padaskol na ibinalik ang cellphone sa bag. Nung narinig niya ang boses ni Dark, bumalik sa isip niya ang tagpong nasaksihan kanina kaya naiinis siya ngayon dito. Ayaw niya munang marinig ang kahit anong tungkol kay Dark dahil mawawalan siya ng gana. Ate, may problema ba? Tanong ni Zoren. Wala, wrong number yung tumawag. Bumalik sa pagkain ng dalawa, ngurit mayat-maya ang pagtunog ng cellphone ni Ira na gusto niya nang ibato ang cellphone papalayo. Sa inis, sinagot yun ni Ira at sinabi kay Dark kung nasaan siya. Pagkatapos natin kumain, darating ng asawa ko kasi susunduin niya ako eh. Natigil sa pagkagat ng burger si Zoren at napatanga kay Ira. Ilang segundo tong di nakakibo at unti-unti napalis ang ngiti sa labi nito. May asawa ka na ate? Bakit ang bata mo pa nagpakasal? Ilang buwan pa lang kaming kasal ni Dark. Di naman ako bata pero nagpakasal kami dahil kailangan. Binaba ni Zoren ang burger sa tray at tumitig kay Ira. Hindi mo ba alam ang asawa mo at nabilitan ka lang? Magsasalita si Ira ng, Ira, wife. Parehong napalingon si Ira at Zoren kay Dark na nasa likuran nilang dalawa. Bumaling si Ira kay Zoren. Andito na palang asawa ko. Gusto mo ba isabay ka na namin? Hindi na ate. I still need to go somewhere else. Take care. Zoren smiled at her. Umalis na sila Ira at nanatiling nakatanaw si Zoren sa dalawa. Pamilyar ang lalaking kasama ni Ira. Hindi ba't ito yung lalaking nakipag-areglo sa kanya dahil nabunggo siya ng kasama nitong babae? But that thought was quickly covered by his heartbreak. Di niya akalain na yung first love niya mauuwi sa ganito. She's married and he could only lament on his broken heart. Paglabas ni Dark, nakita niya si Leila na naroon. Halos magbuhol ang kilay niya, dahil dito ang lugar na dapat pinupuntahan nito. She's barely 18 for Pete's sake. Dark went to her and Leila was petrified when she saw his cousin that her face went ghastly pale. What are you doing here? Nabasa ni Dark ang guilt sa mukha ng pinsan na napaisip siya kung anong kalokohan na naman ba ang ginawa nito. I'm giving you a chance to tell me the truth, Leila. Otherwise, don't blame me if I get mad. And I can easily find it if you're lying to me. Mas lalong natakot si Leila sa narinig, kaya ito lumabas ay dahil hindi nito makita si Ira sa loob ng club at wala itong magawa kung hindi hanapin ng babae. Leila Margot, mariing ani Dark. I was looking for your wife.
You don't know her at all, kuya. She's a witch. Pumunta ako sa inyo and since you're not there, she insisted on accompanying me to look for you. She even threatened me, don't you know? Mas nanginig si Layla nang maramdaman na parang balot ng yelo si Dark. Kuya, Ira is here. You brought her here? Pagkapasok namin, we saw you with your friends. There's also a girl sitting beside you that we noticed. Nagalit siya at umalis and now, I am looking for her. Halos bulong na lang yon dahil natatakot si Layla sa ekspresyon na nakikita sa mukha ni Dark ngayon. Malamig ang mga mata ni Dark na nakatitig sa dalagang pinsan na ikinalunok nito. Hindi na inintindi ni Dark ang sinabi ni Layla. Ang tanging rumihistro sa utak niya ay nandito kanina si Ira ngunit ngayon nawawala ang asawa. Dark fished out his phone and called Ira but when she heard his voice the call was hung up. Shit! Napatalon si Layla. Mas lalong bumilis ang tibok ng puso. Nakakatakot ang pinsan nito kapag nagagalit. Habang busy si Dark sa pagtawag kay Ira, mabilis tumakbo si Layla para makawala sa lalaki. Dahil nag-aalala kay Ira at may nadarama ding inis, inutusan ni Dark ang driver na hanapin nila si Ira. Bawat daanan tinititigan ni Dark. Hinahanap ng mata si Ira na baka nalagpasan na nila. Patuloy pa rin ang tawag niya rito. After a while, Ira answered the phone and gave him the address where she was in a clip tone. Sa isang fast food resto bumagsak si Dark at pumasok siya para hanapin si Ira. Mas lalong bumigat ang loob ni Dark nang mapagsinong kasama ni Ira. She is with Zoren Alejandro. Ang narinig niyang sinabi kanina ng lalaking naghatid ng balita na may importanteng lakad si Zoren kaya hindi dumalo sa party at may kasamang babae si Zoren. Yung asawa niya palang sinasabi? Damn! Nung naglalakad na sila sa kotse, tahimik silang dalawa. Halata ni Dark na ayaw siyang kausapin ni Ira na hindi niya malaman kung bakit. He should be the one who is upset, right? Bakit ito ang nararamdaman niyang galit? Hinihintay ni Dark na kibuin siya ni Ira, ngunit para lamang tuod ng babae sa tabi niya na nakatingin sa labas ng bintana habang binabagtas nila ang daan pa uwi. Hindi nakatiis si Dark na ang nagsalita. Layla told me that you are at the club. Why didn't you approach me? Dahil sa narinig, imbes na nakakalimot na si Ira, mas lalo lamang nitong naalala ang nangyari sa club. Ayokong makaabala sa'yo. Labas sa ilong na anito. Ira, I am your husband, and you are afraid of disturbing me? In your mind, hindi mo pa rin ba iniisip na asawa ko? Nalukot ang mukha ni Ira. Makakaramdam ba ito ng inis kung di nito iniisip na asawa si Dark? Ba't parang ito pang may kasalanan? Galit na hinarap ni Ira si Dark na ikinagulat ng lalaki. Anong gusto mo? Lapitan kita at suntukin dahil nakita kitang may kayakap na iba? Ganun ba ang gusto mong gawin ko? Matutuwa ka ba kapag ganun ang gagawin ko, ha? Napaisip si Dark. Kung ganun nga ang ginawa ni Ira, hindi nga siya matutuwa. But wait, what did she say? He's hugging someone else. Who's hugging who? Inis na hinarap ni Ira si Dark. Halos maglabas ng laser ang mga mata nito. Ako yung may kayakap na iba. Halos pumatong na ako dun sa babae. Napaubo si Dark at biglang naalala ang babaeng humatak sa kanya na halos masubsob siya roon. Was that seen by Ira and she thought that he was playing around? Oh shit! Ira, it's an accident! Ira snorted, clearly not believing Dark. Tumalikod to at bumalik sa dating pwesto. Ni ayaw tingnan sa Dark. Narinig ko na yung rason na yan. That girl pulled me towards her that made me fall on her and maybe that's what you saw. Heck, I did not even look at her. Pumihit si Ira paharap at tinitigan si Dark. Inaarok kung nagsabi ba siya ng totoo. Seryoso ka? Hindi ka nagsisinungaling? Sa itsura ni Ira na malamlam ang mga mata habang nakatitig kay Dark. Naengganyo si Dark na pagmasdan pabalik ang babae. Inayos niya ang takas na buhok ni Ira na humaharang sa mukha nito at sinapo ang mukha ng babae. Why would I lie to you? I told you, your wife and I committed myself to you so why would I cheat? Dahil sa sinabi ni Dark, naging panatag ang magulong puso ni Ira. Nagbaba ito ng tingin, dahil hindi makayanan ang tinging binibigay ni Dark. Ngunit tinaas muli ni Dark ang mukha ni Ira. Dark leaned in and tenderly kissed her lips, conveying his deepest emotions thought through the gentle gesture. They separated after that brief kiss, and Dark embraced Ira and she leaned on him, putting her head on his chest.
If I am going to a party like that the next time, you're going to accompany me so I can put your mind at ease. So don't worry, hmm? Tumango-tango si Ira at napangiti naman si Dark. It's good that they could talk like this and clear out the misunderstandings between them.